panauhin sa gabing ito. Pinangungunahan po ng ating Vice Governor, napakabait, at alam ko kahit yung ating mga barangay officials ay damang-dama yung kanyang kababaang loob. Kaya palakpakan po natin Vice Governor GP Padiernos, sa ating pong Congresswoman na hindi po naalis sa ating puso sapagkat alam natin kung gaano kalaki ang naitulong niya sa buong bayan ng Talavera, sa lahat ng 53 na barangays noong siya po ang nakaupo. Kaya't kanina siya po ay nagbibiro na siya po ay lalaban, kailangan tayo po ay magkaisa sapagkat kailangan po natin ang katulad niya upang lalo paunlad ang bayan ng Talavera. Congresswoman Josie Hoson. Sa mga bukal na kasama po natin, Bukala Baby Palillo, Bukal Ray Hoson, Bukal Eric Salazar, magiging bukal, Bukal Raprap Villanueva, sa atin pong Provincial Director ng DILG at Concurrent Assistant Regional Director, Kuya Abe Pascua, alam ko na proud po siya sa bayan ng Talavera. Sa akin pong kapartner, ang laging nakasuporta, o kaya po nakita ninyo, napakabilis may baba ng lahat ng programa, Vice Mayor Junjun Rodiel, sa lahat ng mga konsihal ng bayan, Konsihal Yanyan Villanueva, Konsihal Alan Reyes, Konsihal Rene Valdedara, Konsihal Eddie Zamora, Konsihal Loren Balmater, ABC President Petty Santiago, sa magiging konsihal, Konsihal Elay Fermin, Konsihal Nel Rayo, Konsihal Lito Silva. Sa akin pong ama, ang nag-set ng bayan ng Talavera para hindi po kami mahirapan ni Vice Junjun. Alam po natin na siya ang dahilan kung bakit ngayon po ay kasadong-kasado na ang kaunlaran ng Talavera. Mayor Admin Neri Santos, palakpan po natin. Sa ating napakabait na parish priest, at siya po ang daan upang mas lalong magkaroon ng partnership ang lahat ng lokal na pamahalaan at maging ang mga pamahalaan pang barangay. Father Aldrin Domingo, maraming salamat, Father. Sa Pangulo ng Rotary, kay Kuya Willie Arceo, kay Direk Ray Villanueva, sa mga nagagandahang binibining Talavera 2015, kay Ma'am Irene Avellaneda, ang ating DILG officer, ang ating Assistant Provincial Director ng DILG, kay Sir Atoy, na nakasama rin po natin sa bayan. Sa lahat po ng mga department heads, nakatulong ko upang maisagawa ang lahat ng mga programa natin. At syempre pa, sa inyo po, mga minamahal kong mga kapitan, ako po at aking mga kasama ay nandito dahil sa inyo. Kaya po ang gabing ito ay inaalay ko para sa inyo, katunayan na ang suportang ipinagkaloob ninyo sa akin at sa aming buong grupo ay sulit na sulit. Hayaan po ninyong ilahad ko ang State of the Municipality Address noong taong 2014. Babasahin ko po ang aking soma sapagkat mahaba-haba, pagpaumanhin po ninyo. Halos magdadalawang taon na po ako ay mahirang bilang ina ng bayang Talavera. Maraming pagbabago ang ating nasaksihan at hindi maitatatawa sapagkat nakikita, nahahawakan, nararamdaman. Ang lahat ng ito ay naisakatuparan dahil kasama ko kayo, nakaisa ng aking puso para sa hangaring patuloy na mapaunlad ang bayang ito. Isang taon matapos ang aking panunungkulan, inilahad ko din sa inyo ang ating mga nagawa. At ngayon, isang taon ang nakalipas, ako ay muling humaharap sa inyo at kasama kayo ating balik tanawin ang mga naging kaganapan sa ating bayan. Mga programa at proyekto ng ating lokal na pamahalaan na naaayon sa ating 8-point agenda. Kanina po ay napanood natin ang Liphay. Bago po ako tumungo sa Liphay,
nais ko munang ilahad ang estado ng ating pananalapi, ang Kaba ng Bayan, sapagkat ito ang tumutustos sa mga serbisyong ipinamamahagi natin sa mga mamamayan. Malugod ko pong ibinabalita na muling tumaas ang ating local income mula 37 million noong 2013 at naging humigit kumulang 45 million noong taong 2014. Ito ay may katumbas na halos 12% na pagtaas. Magandang balita din po na tumaas ang bilang ng mga bagong negosyo mula sa bilang na 1,273 noong 2013 at ito ay naging 1,421 ngayong 2014. Tumaas ng 62.5% ang kanilang capital investment mula 741,000 noong 2013 at naging mahigit 1.2 million ngayong 2014. Ito ay nagbigay ng katumbas ng trabaho sa mahigit 3,500 katao. Ito ay larawan ng kasiglahan at katatagan ng pangangalakal at komersyo sa ating bayan. Gaya ng aking paniniwala, mataas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa ating pamamahala kung kaya't patuloy ang pagdami ng mga negosyo rito. Ang opisina ng Business One-Stop Shop o BOSS sa pangunguna ng BPLO o Business Permits and Licensing Office sa ilalim ng pamumuno ni Ginang Rosemary Reyes ay tumanggap muli ng pagkilala mula sa Central Luzon Growth Corridor Foundation Incorporated. Ito po yung kanginang ibinabalita ni Kuya Abe. Ito po ay collaboration among different stakeholders like DTI, DILG, and provincial governors na kumikilala sa kakayahan at sa mga kagalingan ng mga local government units in the issuance of business permits. Ngayong taon, halos nakuha po natin ang lahat ng kategorya bilang pinakamahusay na local government unit implementing the streamlining program, the issuance of mayor's permit sa buong Region 3. At totoo po ang sinabi ni Kuya Abe. We vested 150 other municipalities and cities, including San Fernando, Tarlac, and Olongapo in the entire region. Congratulations po, Bayan ng Talavera. Ang ating Kaba ng Bayan ay malusog at matatag. May kakayahang itaguyod ang mga programa at proyektong nakalaan para sa taong bayan at sa kasiglahang ito, magkakaroon ng katuparan ng ating mithiin na maging lungsod ang ating bayan. Isang pangarap na abot kaya ng abutin. Gabay na aking pamamahala ang lipay, livelihood, education and environment, agriculture, public order and safety, health, infrastructure, good governance, and housing. Isa-isahin po natin ang mga kaganapan noong nakarang taon. Sa livelihood, noon hanggang ngayon, ako ay naniniwala sa kasabihang, bigyan mo ang tao ng isda at siya ay mabubusog ng isang araw. Pero turuan mo siya mangisda at siya ay mabubusog habang buhay. Ito ang ating panuntunan sa mga programang pangkabuhayan. Tuloy-tuloy ang mga livelihood at skills training na ating pinagkaloob at ibinahagi sa mga kababaihan, out-of-school youth at senior citizens sa iba't ibang barangay na nakapagdulot ng karagdagang kita at bagong hanap buhay sa kanila. Ilan sa mga kasanayang naipamahagi ay ang pamamaraan ng pag-iimbak ng prutas at gulay, meat processing, paggawa ng salabat powder, mushroom production at handicraft making. Mahigit sa 1,000 ang dumalo at natuto sa mga pagsasanay na ito. Ang mga produkto nila ay dinadala at ibinebenta sa ating Talavera Products and Display Center. Nailunsa din ang K3 o kaunlaran sa kabuhayan ng kababaihan na nagpapahiram ng puhunan sa mga kababaihang nais magtayo ng maliit na negosyo. May 3 barangays na ang napamahagian ng programang ito at ito ay ang Mamandil, Matias at Pag-asa at may kabuuang 350,000 na ang tinanggap ng mga recipients nito. Ang mga programang pangkabuhayan ay naglalayong maiangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan at sila ay maturuang tumayo sa sariling paa na hindi kailangang umasa kahit kanino pa. Education and environment.
Bilang isang ina, pinakamatimbang sa aking puso ang kapakanan ng aking mga anak. Ang kapakanan ng ating mga kabataan na tinaguriang pag-asa ng ating bayan. Para sa akin, sila ang number 1. Ang programa pang-edukasyon ang binibigyan ko ng isa sa mayroong pinakamataas na pagpapahalaga. Ang scholarship program na itinanim ng aking ama at ng ating dating punong bayan, Mayor Neri, ay aking ipinagpatuloy at mas pinalawig pa. May nakalaang 20 milyong piso ang pamahalang bayan para dito. Mula sa nag-iisang campus sa bayan ng Talavera, nagkaroon na tayo ng extension campuses sa barangay ng Tabacao at Sibul at nakapagpatayo na po tayo ng karagdagang 7 silid-aralan sa main campus at 6 na silid-aralan sa barangays Tabacao at Sibul. Katulong po natin ang APEN Party List sa pagpatayo ng ibang karagdagang additional classrooms para po dito. Ngayong taon, inaayos po natin ang mga kinakailangan para mabuksan ang ika-4 na campus, ang San Ricardo Campus. Ang lahat ng campuses na nabanggit ko ay strategically located at malapit o katabi ng ating national high schools upang ang magtatapos sa high school, nakapos sa panggastos, pamasahe at pambaon, ay doon na lamang magpapatuloy ng kolehiyo. Sa kasalukuyan po ay mayroong 3 core kurso ang ino-offer natin dito. Bachelor of Science in Elementary Education, Bachelor of Science in Information Technology, at Bachelor of Science in Business Administration. Ito po ay sa ilalim ng pamamahala ng ating masipag at magaling na School Administrator, Mrs. Aurora J. Mangalili. Nandiyan po siya sa likod. Palakpakan po natin si Ma'am Aurora J. Mangalili. Ang nakatutuwa, ang kolehiyo ng bayan ay nagkamit ng 85.71% rating sa LET o Licensure Exam for Teachers noong Agosto 2014. At tayo po ay nakapag-produce na ng 14 na cum laudes for degree courses plus 2 graduates with honors for the non-degree since 2008 when our college opened. And I would like to make special mention of these cum laudes because I want them to serve as role models and inspiration for the other scholars ng bayan. From BSIT, nandiyan po si Mr. Melvin Tolentino. Tumayo po ang aking binabanggit. Kimberly Fernando, Malvin Dulgulao, Mario Pangan, Edriam Viterbo, Patrick Antonio, Rachel Atendido, Mariel Yadao, Mark Junel Sumera, Fidel Apolonio, and Princess Jessica Samaniego. From BID, Lyndon Ibarra, Elaine Joyce Alejo, and Dennis Soniga. While for non-degree with honors, we have Gimbo Cancino and Eldon Jan Joseph Manikis na anak po ng ating tourism officer, Sally Manikis. Sila po ay mayroon ng matatag at maayos na trabaho sa ngayon. We have 1,339 scholars sa ating kolehiyo ng bayan. Samantalang mayroon naman po tayong total na 2,600 students na nakatanggap na mula sa ating Students Assistance Program. Sila po ang mga nag-aaral sa ibang kolehiyo na tumatanggap ng buwan ng allowance mula sa ating pamahalang bayan. Sa pangangalaga naman ng kapaligiran, masusi ang ating pag-iingat at pagsunod sa mga tuntunin ng batas. Sa kabuuan, tayo ay mapalad sapagkat sa kabila ng mga pinsalang bagyo, nanatiling ligtas ang bayan ng Talavera. Ang ating MDRRMO ay laging handa sa anumang sakuna na maaaring tumama sa ating bayan. Patuloy ang mga pagsasanay para sa dagdag kaalaman upang mapanatiling ligtas at matiwasay ang lahat ng mamamayan. Tayo po ay bumili ng karagdagang 2 rescue vehicles at mga kagamitang kailangan sa panahon ng kalamidad. We have trained flood-prone barangays upang mas mabilis ang pagresponde sa pagdating ng pagbaha. Dagdag dito, naniniwala po akong nakuha na natin ang kamalayang tulungan ng ating mga sarili sa oras ng sakuna dahil sa mga kampanya at mga impormasyon at mga pag-aaral na isinagagwa po natin sa buong bayan. Sa larangan ng agrikultura, malaki ang kontribusyon ng agrikultura sa paglago ng ating
bayan. 80% ng ating lupain ay gamit para sa pagsasaka. Palay pa din ang pangunahing pananim, habang iba't ibang gulay naman ang pumapangalawa. Patuloy ang pamamahagi ng mga makabagong kaalaman at teknolohiya upang ibaba ang gastos at mapataas ang kita. Dahil dito, nagkaroon ng karagdagang kita ang mga nagtanim ng palay sa halagang 20,000 piso kada ektarya, sapagkat ang bawat ektarya ay nagkaroon ng karagdagang 23 kabans per hektar sa kanilang ani. Sa kabuuan, mayroon pong average yield ang Talavera na 7.8 metric tons na mataas kaysa sa ibang bayan sa lalawigan. Nagkaroon ng karagdagang pagsasanay upang turuan ang mga magsasaka na gawing business ang farming. Ito ay tinawag na Farm Business School at kapartner po natin dito ang DAR. Sa kasalukuyan, may 4 na barangays na ang nakapagsanay sa ilalim ng Farm Business School. Binigyan din ng pagtanim ng high-value crops na nagbibigay ng mas malaking kita kada ektaryang pananim. Idagdag pa dito ang integrated farming system kung saan napatunayang maaaring kumita ng 1 milyon kada ektarya kada taon ang ating mga magsasaka. Dito sa atin, ito po ay tinawag nating palayamanan na pangarap pumapalawig sa lahat ng barangays sa buong Talavera. Ang bawat grupo ng Irrigators Association ay nabigyan ng tigis-tigisang grass cutter at sa kanilang kahilingan, ang pamahalaang bayan ay bumili ng karagdagang backhoe na pwede nilang magamit sa mga irrigation canals. Para makatugon sa kasapatan sa pagkain, inilunsad natin noong nakaraang taon ang gulayan sa barangay, sa paralan at sa bakuran, at ngayon ay nakita po natin ang tagumpay nito sa lahat ng barangays. Ito po ay tuloy-tuloy hanggang maging bahagi na ng buhay ng lahat ng pamilya sa bayan ng Talavera ang backyard gardening na may layuning magkaroon ng karagdagang kita at masustansyang pagkain ang bawat mesa. Isa pa sa mahalagang proyekto na tatanggapin ng bayan ng Talavera, ang tayo po ay napabilang sa PRDP o Philippine Rural Development Program ng DA, kung saan mapopondohan ang Farm to Market Road na babagtas mula sa Basang Hamog, Pantok Bulak hanggang Bulak na may kabuuang haba na 3.78 kilometers at nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Idagdag pa dito ang Farm Mechanization Service Facility na tatanggapin naman na nagkakaisang magsasaka primary multipurpose cooperative ng Barangay Tabacao na may halagang 17 milyong piso. Ang 10% equity po nito ay ipagkakaloob ng ating pamahalaang panlalawigan at isasakatuparan naman ng pamahalaang bayan. Ang programang ito ay para mapataas ang kita ng magsisibuyas at ng lahat ng magsasaka sa mga nabanggit na barangay. Sa public safety, nakapagtala ang ating lokal na PNP ng mataas na rating o may katumbas na 63% sa paglutas ng krimen. Malawakan din ang kampanya laban sa riding in tandem at sa droga. Nabigyan tayo ng pagkilala ng Nueva Ecija Police Provincial Office noong Agosto 2014 bilang Best Police Station of the Year for the most number of arrested wanted persons. Ito po ay sa ilalim ng pamumuno ng ating Chief of Police, Colonel Wilson Santos. Nandiyan po si Hepe. Ang pamahalaang bayan ay muling nagbigay ng karagdagang mobil para sa kapulisan ng Talavera. Dagdag pa sa ibinigay nating mobile patrol noong nakaraang taon. Dahil sa collaboration ng PNP at ng lokal na pamahalaan ng Talavera, ramdam po natin ang kaayusan at ang kapayapaan sa ating bayan. Isang dahilan kung bakit patuloy na pag-unlad ay napakalapit sa ating mga kamay. Sa health and other social services, pagdating sa kalusugan, mahusay nating na ipapatupad ang mga programang nakalaan para sa mamamayan. Kung dati-rati ay isa lang ang ating RHU accredited, ngayon, 3 na po ito. Ang patuloy na pagsasaayos o improvement ng mga paanakang bayan ay nagawa din po natin. Ang pagbibigay ng mga libreng gamot at pag-upgrade ng mga pasilidad ay tuloy-tuloy. Lahat po ng RHU ay PhilHealth accredited. At ang mga benepisyong mula dito ay binibigay na
lahat ng mga rural health units sa ating bayan. Umaabot po sa 17,000 ang nabigyan ng libreng PhilHealth cards mula sa pamahalaang lokal at sa pamahalaang national, at ngayon po ay tinatamasa na nila ang lahat ng benepisyong nakapailalim dito. Sabi nga nila, ang ating mga programa at proyekto ay from womb to tomb, kumpleto at komprehensibo, mula sa libreng panganganak, aalagaan, hanggang sa kanilang huling hantungan. Mahigit kumulang 140 milyong piso naman ang ating naipondo sa mga iba't ibang proyekto pang infrastruktura noong nakaraang taon. Kabilang dito ang maraming kinongkretong kalsada sa iba't ibang barangays, 17 himnasyo, mga stage, drainage system, school buildings, 96 housing units at mga pagawain para makaiwas sa pagbaha o pagguho ng lupa. Napakahalaga na infrastruktura sapagkat dito nakasalalay ang pagsulong ng isang pamayanan. Mas mabilis makakarating ang mga mangangalakal at mabilis na madadala ang mga produkto sa merkado. Sa good governance, tayo po ay tinitingnan ng mga investors at pinagtitiwalaan ng pamahalaang national dahil sa mabuting pamamahala. Simula ng pasimula ng dating DILG Secretary Jessie Robredo ang pagbibigay ng mga insentibo sa mga lokal na pamahalaan na mabuti ang pamamahala, palagi ang kasali ang bayang Talavera dito. We are a consistent good housekeeping awardee at noong nakaraang taon, nag-level up ang kagawaran at mas pinaganda, mas pinahirap ang pagpili. Pero hindi po tayo nabigo at muli napabilang sa mga recipients na mga nabigyan ng Seal of Good Local Governance ang ating bayan. Nakamit natin ito dahil sa maayos, bukas na pamamalakad ng ating pamahalaan pagdating sa pangangasiwang pinansyal, sa pagpapakita ng accountability at transparency, at dahil tayo po ay sumusunod at tumutupad sa full disclosure policy. Sa housing, pinagmamalaki ko po na naisakatuparan na natin ang pangakong pabahay sa pakikipagtulungan ng pamahalaang bayan sa National Housing Authority at ginanap ang ribbon cutting at formal turnover sa mga recipients noong nakaraang Pebrero. At kasama pa natin nagpasinaya dito ang ating pangalawang Pangulo. May kabuuang 96 na pamilya ang nabiyayaan ng pabahay na magsisilbing bagong simula nila para sa isang disente at masayang buhay. Katuwang po natin ang NECO sa pangunguna ni Direk Ray Villanueva at ng LUA at ang mga namumuno sa Barangay San Pascual sa pangunguna po ni Kapitan Eli Farmin, kung kaya't sa ngayon maliwanag at maaliwalas ang buhay ng bawat pamilyang naninirahan dito. Nakikita, nahahawakan, nararamdaman. Ganyan ko po nais ilarawan ang buod ng ating mga nagawa, ng ating mga naabot sa ikalawang taon ng ating paninungkulan. Talavera is the next big thing. Yan ang paniniwala ko at alam ko na paniniwala din ninyo. Walang ibang direksyon kundi pasulong at pataas. Ang pagpasok ng malalaking negosyo ay hudyat at senyales na there is no stopping Talavera. Save More, Robinsons, Pure Gold, McDonald's at marami pang iba. Ang nakaambang pagsisimula ng bypass road na binabanggit ng ating pangalawang punong lalawigan na ratified na ay magsisimula ngayong taon at magbubukas ng panibagong daan sa pagunlad at lulutas ng problemang trapiko sa kabayanan. At ang ating vision po dito, kasama ng ating pamahalang palalawigan, ay i-develop ang nasabing lugar bilang isang agro-industrial zone o another investment haven para sa mga investors. Nais ko rin pong develop ang bayan ng Talavera bilang isang agri-tourism destination. We are the vegetable basket of Nueva Ecija, and we have the highest average yield in terms of palay harvest, at we are the dairy capital of the province because we have NEFEDGO and DVF. Nasa atin po ang mga sangkap upang dayuhin kung kaya tayo ay mayroong sapating kuryente, tubig, infrastruktura,
infrastruktura at telekomunikasyon upang makapag-imbita ng mas marami at mas malaking namumuhunan. May mga bago pang kalsada ang gagawin ng national government na mag-uugnay sa ating bayan, sa Bulacan, sa Tarlac at sa Quezon City. At ito ay ang Plaridel Bypass Toll Road at ang SILEX o Central Luzon Link Expressway. Malaki po ang maitutulong ng mga road networks sa ating pag-unlad at magbibigay ng maraming oportunidad para sa ating bayan. Ang ginagawang power plant sa Bacal 2 sa pag-aari ng Green Innovations for Tomorrow o GIF ay nagsilbi din pong hudyat ng patuloy na pag-asenso ng ating bayan. Kamakailan ay nagbukas ang ASCII Agricultural and Social Enterprise Training Center na magbibigay ng pagkakataon para sa ating mga kababayan na magkaroon ng karagdagang mga pagsasanay. Malaking hamon pa ang ating kakaharapin sa hinaharap. Pero kung lagi po tayong ganito, nagkakaisa at magkakasama, kayang-kaya. We are so blessed and we have so much to be thankful for. Yan po ang lagi kong sinasabi. At sa lahat ng ito, nais kong ibigay ang pasalamat sa nasa itaas sa ating Panginoon who wills everything. I'm just His instrument. I'm just at the right place at the right time. Sa mga kasama ko, kay Vice Mayor Junjun Rodiel, sa lahat ng mga konsehal ng bayan, sa lahat ng mga kapitan at kay Mayor Admin na naigayak sa maganda ang bayan ng Talavera, sa aking pamilya na kasama ko po ngayong gabi, maraming salamat po sa inyo. So there, nakita po natin na whether we like it or not, Talavera is the next big thing. Magandang gabi po. Naway patuloy po tayong pagpalain ng Panginoong may kapal. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang bayan ng Talavera. Magandang gabi po muli.